Magandang araw sa ating lahat. This is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa video tutorial na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng isang random past board exam problem under the subject thermodynamics or power plant engineering, which is specifically topic of Rankine cycle. So para ito sa mga mechanical engineering and chemical engineering students natin na nag-take ng ganitong mga subjects. In a Rankine cycle, steam enters the turbine at 2.5 megapascals. Enthalpies and entropies given, so galing sa steam table. And condenser of 50 kilopascal, so properties given also. What is the thermal efficiency of the cycle? So the given are, andyan na. Sa 2.5 megapascal, yan yung pressure guys ng ating steam generating unit or boiler. So yung H sub G or yung specific enthalpy at saturated vapor is 2803.1 kJ per kilogram. So yung ating specific entropy naman at saturated vapor is 6.2575 kJ per kilogram Kelvin. In terms naman ng ating pressure sa condenser na merong 50 kilopascals, the properties given are, so yung ating specific entropy at saturated liquid is 1.0910 kJ per kilogram Kelvin. Yung ating SFG is 6.5029 kJ per kilogram Kelvin. So yung SFG or S sub FG is difference guys ng specific entropy at saturated vapor tsaka specific entropy at saturated liquid. So yung ating H sub F or yung specific enthalpy sa 50 kilopascal is 340.49 kJ per kilogram. And yung ating HFG o yung difference ng specific enthalpy at saturated vapor tsaka specific enthalpy at saturated liquid is 2305.4 kJ per kilogram. So the choices are letter A, 25.5%, letter B, 45.23%, letter C, 34.23%, and letter D is 12.34%. Ang tinatanong sa problem guys is the thermal efficiency of the cycle. So let's solve for this problem. So for our solution, so may given naman na tayo guys no galing sa steam table. So, inote muna natin na yung H sub G natin is 2803.1 kJ per kilogram of mass. So, yan yung specific enthalpy pagkalabas ng steam mo sa boiler. So, una natin gagawin guys is isolve natin yung H sub 2. Kinakailangan kasi natin siya para sa formula mamaya ng thermal efficiency. Mamaya pala, ang gagamitin natin na pinaka-formula for thermal efficiency, ilagay ko na lang dito no, para i-note na lang natin later on. So, yan guys is H sub 1 minus H sub 2. So, derived formula na to. Na-cancel out na yung mga mass flow rate dito. Minus the quantity of H sub 4 minus H sub 3 over H sub 1 minus H sub 4. Considering na yung cycle mo is manggagaling pagkalabas ng boiler. So, pagkalabas ng boiler, papasok sa turbina, yun yung point 1. Pagkalabas ng turbina, point 2, yun yung papasok ng condenser. So, pagkapasok ng condenser is point 2 siya, pagkalabas point 3. Yung point 3 na yun, papunta na yun ng, pump. And pagkalabas ng pump, 0.4, and then pagkalabas ng pump is papunta sa boiler natin, doon yung process ng 0.4 to 0.1, which is again the cycle repeats. So yung mga enthalpy kinakailangan natin, itong H sub 1, H sub 2, H sub 3, and H sub 4. So para makuha mo yung thermal efficiency na E. Okay? So una sa lahat, kunin natin yung H sub 2. Since may mga given naman tayo sa steam table, ito naman yung mga yan. So, from steam table, ito ang mga value na to. Okay? So, from steam table. So, ang madalas na ginagamit dito sa Pinas is yung steam table ni Keenan and Keyes, yung kulay green, yung SI units. Okay? So, for us to solve the value of H sub 2, so, gamitin natin yung formula muna ng specific entropy at saturated vapor, wherein yun ay equal guys doon sa ating S sub 1. Yung S sub 1 guys is yun yung specific entropy na papasok doon sa turbine. We all know that in turbine, ang nag-occur dyan guys, so sa turbine no,
meron tayo diyang constant entropy. Meaning to say, if our S sub 1 has value, also same value siya doon sa ating S sub 2. So therefore, yan yung magiging analysis natin dyan. And then, so gamitin natin yung equation nun, which is under ng wet vapor mixture. So S sub F, so subscript dapat yung F na yan guys. So S sub F plus X S sub Fg. Kasi kukunin natin yung value nitong X na to, which is the dryness fraction. So substitute lang naman natin. So yung S sub 1 natin and S sub 2 is equal siya. So equal lang naman siya sa ating S sub G na nandun nakalagay sa given ng 2.5 megapascal. So substitute natin. So 6.2575. So equal yan sa S sub F natin. So which is galing din sa steam table. Ayan na rin yun, no? Yung papasok ito ng condenser. Yung S sub F na yan is equal sa S sub 2. So 1.0910 plus X times S sub Fg, pinag-minus lang naman yung dalawa. So yung S sub G minus S sub F. So galing din sa steam table. So syempre, ito na rin yun. Yung 6.5029. So ang magiging unit dito ng X is percent. So isolve natin. So 6.2575. So alpha calculate 1.0910 plus alpha X times 6.5029. So lalabas is yung ating 0.7945. So 0.7945. Since we have already obtained the value of our dryness fraction, which is yung ating X na 0.7945, ang next natin na gagawin is kunin na yung H sub 2. So H sub 2, ang formula is again from the wet vapor mixture. So H sub F plus X times H sub Fg. So makikita nyo dyan na meron na tayong H sub F. Yun yung 340.49 na given dito sa ating 50 kilopascals. So 340.49. So plus X, which is yung ating nakuhang value, 0.7945 multiplied by H sub Fg. Yung H sub Fg natin, nandyan, binigay din, yung 2,305.4 kilojoule per kilogram of mass. So, yan. Neglect muna natin yung mga units kasi ang magiging final unit naman yan is kilojoule per kilogram. So, as we solve for this, yung H sub 2 natin, compute natin. So, 340.49 plus 0.7945 times 2,305.4. The value will be 2,172.13. Unit is kilojoule per kilogram of mass. And then, next natin na kukunin guys is yung ating H sub 3. Meron na tayong H sub 2. Meron na rin tayong H sub 1. Yung H sub 1 natin guys, again, yun yung lalabas na specific enthalpy natin sa point 1. Okay? So, yan din yun. So, H sub 3 naman tayo. So, yung H sub 3 natin, kung ma-analyze ninyo, yun guys, yung ating 340.49. Doon kasi sa point 3, ang mangyayari nun is yung enthalpy yan, no, na lalabas doon sa ating condenser. So, yung specific enthalpy at saturated liquid. Since paglabas ng condenser, ano na siya? Purely condensed na siya. So, pure na tubig. So, therefore, yung value ng H sub F sa point 3, yun na yung ating specific enthalpy at point 3. So, 340.49. So, unit is kilojoule per kilogram of mass. So, this will be our H sub 3. And for the last, so we have to obtain the value of H sub 4. So, may formula guys, no, na derive para dyan. So, yan ay equal sa H sub F plus specific volume at saturated liquid ng ating point 3 multiplied by the quantity of the difference ng ating P sub 4 minus P sub 3. Remember guys, no, sa ating Rankine cycle, equal ang pressure guys ng P sub 1 and P sub 4. So, dito kasi nangyayari yung constant pressure sa ating SGU or steam generating unit.
Pagdating naman sa ating P sub 2, equal lang yung sa P sub 3 kasi doon naman nag-occur yung constant pressure naman sa ating condenser. Okay? So, yan yung tatandaan natin. Kaya, ito yung gagamitin natin formula. So, substitute lang natin, no? Yung H sub F is yung 340.49 na value ng ating H sub 3. So, plus, yung value natin ng specific volume at 0.3 is 0.00103. So, yan ay hindi pala included dito sa ating given. So, kung tayo ay merong steam table na dala-dala sa mismong board exam or may given naman sa board exam, much better included doon. So, itong problem na to is past board exam problem siya. Yan yung mga properties lang na given. So, malamang sa malamang nung time nito ay merong ding steam table na provided sa kanila. Kaya, makukuha nila doon yung V sub F at 0.3. So, ayan yung 0.00103. So, meter cube per kilogram of mass. So, multiplied by P sub 4. Yung P sub 4, guys, is again, sinabi ko kanina, yan yung pressure ng ating steam generator unit. So, yan yung 2.5 megapascal. So, para mag-complement, sa ating kilopascal, gawin natin naka-kilopascal yung 2.5 megapascal na yan. So, 2,500. So, minus yung ating binigay na pressure at the condenser na 50 kilopascals. So, ma-obtain natin dito, guys, is yung kilojoule per kilogram na unit. So, let's compute. So, 340.49 plus 0.00103 multiplied by 2,500 minus 50. Lalabas is 343.01. So, unit is kilojoule per kilogram. And then, para makuha natin yung pinaka-final answer, so, as we go back sa ating formula for our thermal efficiency ng Rankine cycle, so, binigay naman na kanina, provide ko na sa inyo. So, yan yon. Apply natin siya dito. So, H sub 1, balikan natin, yan yung 2,803.1. Okay, minus H sub 2 na 2,172.13. And then, followed by minus the quantity naman ng H sub 4 na 343. 0.01 minus yung ating H sub 3 na 340.49. So, divided by the difference of our H sub 1 and H sub 4. H sub 1 is 2,803.1 minus H sub 4 is 343.01. So, let's compute it in the calculator. So, 2,803.1 minus 2,172.13. So, quantity niyan, minus natin doon, yung ating quantity ng 343.01 minus 340.49. So, divided by 2,803.1 minus 343.01. And, lalabas sa sagot dyan, guys. So, i-times 100 natin, or sa unang magiging value niya is 0.25. 55. Times 100 mo para makuha mo yung pinaka-final answer na naka-percent. 25.55%. This will be our thermal efficiency of our Rankine cycle. So, nandun siya, guys, sa letter A. So, naman nakatulong ang video tutorial nito sa inyo, sa ating mga mechanical engineering and chemical engineering students. So, this is Engineer Jom Digia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.